record natin. Our topic for today is 1 Corinthians 7 sa mga listeners natin. Ito ay may mabigat mga kapatid dahil topic ito ng sa mga may asawa eh. Kaya sa mga single, mga kapatid, tayo may malalaki na. Pero kailangan na rin natin pag-aralan itong mga pangmalalaking bagay. Huwag ninyong pabayaan mga kapatid ang inyong mga asawa. Okay? Kaya ako napakaswerte ko sa asawa ko eh. Ang asawa ko talagang para akong talagang kahit sa mga anak ko sinasabi ko napakaswerte niyo mga anak dahil alam mo ang swerte ng mga anak yung may mababait na magulang. Tayo mga magulang, siyempre reward na rin natin yung trophy na rin natin yung pagkakaroon ng mabubuting mga anak. Pero in the same way, ang mga anak din, trophy din natin o ng mga anak na nakikinig, trophy din ninyo na mababait ang mga magulang nyo. Okay? Now, balik tayo sa topic. Ito mga kapatid, 1 Corinthians 7, ito ay mga principles regarding marriage and single. So ito mga kapatid ay combine at ito ay turo suggestions ni Apostol Pablo. Okay? Hindi ko sinasabing ito ay tama o perfect. Kasi maaaring yung unang panahon, applicable ito o kasi may mga nangyayari sa Korinto nung unang panahon nung sinusulat niya ito mga kapatid. But before I begin, let's study about what the Bible says in 1 Peter chapter 3 verse 7. Ang sabi ni Apostol Pedro, you husbands in the same way live with your wives in an understanding way. Kaya dapat ang mga lalaki mapangunawa sa mga babae. Dahil ang sinasabi ni Apostol Pedro, itong mga babae ay mga weaker, mas mahinang klase ng tao. Since he is a woman, husbands must show her honor as a fellow heir of the grace of life so that your prayers will not be hindered. So itong tinuturo ni Apostol Pedro niyon para sa mga kalalakihan yon mga kapatid. Pero dadaan tayo dyan. Paano lang yon? Introduction pa lang atin eh. The Bible says, it is good for a man not to touch a woman. Ang sabi mga kapatid, mas maganda pa raw sa lalaki ang hindi makipagtalik o maging single. Basahin natin ng maayos mga kapatid. 1 Corinthians 7. Mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa babae. Ibig sabihin mga kapatid, ng humipo sa English yung touch. At ang sinasabi ni Apostol Pablo dito at Milen, hindi yung touch na hipo. Actually, Apostle Paul was talking about having a sexual relationship. And maunawaan natin, bakit sinasabi ni Apostol Pablo yon mga kapatid? Bakit parang ipinopromote ni Apostol Pablo ang pagiging celibate? Yung celibate mga kapatid, yung single. At ang mga single, marami mga tao talagang single eh. Kahit magreto ka na magreto at ibilin, may rereto ko sa'yo. Wala silang interest. Yeah? May mga taong ganun eh. Talagang gusto nilang single sila habang buhay. Kaya mapapansin mo dito sa sulat na ito, Sister Cecil, parang ipinopromote ni Apostol Pablo ang pagiging single. So sinasabi ni Apostol Pablo mga kapatid dito, it is good for a man not to touch a woman. He was referring to not to have a sexual relationship. Mga kapatid, I will say what is, kasi minsan natin mahirap yung paligoy-ligoy pa eh. Yung, ba't di ba nila sabihin talaga, you call a spade a spade. Just call it the way it is called and it is understood. Para mas may naiintindihan tayo. Okay? Ang sinasabi rito, Sister Cecil, is that mga kapatid, sandali lang po.
Mga kapatid, salamat po sa pangunawa. So, ang sinasabi dito is that it is good for a man not to touch a woman dahil mga kapatid, nagkakaroon ng sexual immorality noon. And it was a danger. Kaya mas parang ipinopromote ni Apostol Pablo na maging single ka na lang para hindi ka nagkakasala. So, yun ang parang intro ni Apostol Pablo. However, Ate Milen, sinabi ni Apostol Pablo in verse 2, Datapuat, dahil sa mga pakikiapid, yung sabi na po ni Pastor Sally kanina, may mga kabit. Oh, ang bawat lalaki, magkaroon na lang ng kanya-kanya sariling asawa. Kasi kung di mo rin lang mapigilan, mag-asawa ka na. Hindi yung single ka ng single, pero kung ano-ano naman pinagagagawa, mag-asawa ka na lang. Amen ba? Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Dahil marami nang sexual immorality mga kapatid noong unang panahon, and mas nararapat, sabi niya, na magkaroon na lang ng kanya-kanyang asawa para meron silang mga kasama sa buhay. Hindi inuutusan, Sister Nita, ni Apostol Pablo na mag-asawa ang mga tao. Kaya lang, sabi niya, siguro, mas magandang mabuhay na lang kayo ng may asawa para meron kayong kasama o kasiping. At ang mag-asawa talaga ay talagang para doon sa ganung purpose. Kasi ganun talaga ang buhay. May mga tao kasi nag-asawa tapos ayaw naman. Galit na galit. Nag-asawa ka eh. Amen ba mga kapatid? Ano pa ang sabi rito mga kapatid? Medyo malalim ito kaya medyo nakakatakot. Pero sabi rito, Sister Cecil, ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat. Yung mga lalaki, hindi lang flowers. Pastor Saldi, kadaling bumili ng flowers, pitisin mo yan sa kapitbahay na garden, mamili ka ng mga expired na chocolate. Kaso mga babae ngayon, hindi lang sila sa mga chocolate Amen mga kapatid. Dati yun siguro. Nung panahon ng mga Inay Baring yan. Panahon ng Inay Pilar. Talagang pag nakabili ka ng flowers o chocolate, parang never siya Never siyang naging norm, never siyang pinapractice. Bagamat maganda pa rin. Pero ngayon kasi, ako mga kapatid, honestly, hindi ako mahilig doon sa mga pagpasko, kahit birthday, minsan hindi ako nagbibigay. Ayoko nung parang kinukumpel, ayoko nung kailangan kong bumili dahil lang birthday o anniversary or Valentine's, because I buy everything, anything, anytime, pag gusto ko, kasi mas masarap yung magbigay ka kahit walang okasyon. Sabagay, maganda rin yung may sa okasyon ka for the purpose nung talagang pang picture, kumbaga pang Instagram. Pero let the gift comes from the bottom of your heart and not just based on the date. Kailangan 14 ha, 14 talaga tayo magdi-date. Pag hindi 14, wag na. Hindi nga pwede ng 14. Pwede ka lang 8 o 9 advance. May mga tao masyadong kailangan ganun-ganon. Kailangan dito sa date na to, kailangan batiin mo ako sa date na yon. Pag hindi mo ako binate, wala ka nang tumawag. Wag. Kaya ang advice ni Apostol Pablo mga kapatid, actually Ate Milen, this is not a command. This is just a suggestion. Kasi may tinatanong siya ng mga taga-Korinto Yung kasi ang mahirap tinatanong, tapos sinulat niya. Pinag-aaralan natin, maaaring suggestion niya lang naman ito. Hindi naman ito kailangan maging batas. May mga relihiyong kasi ito ang sabi ng 1 Corinthians. Pero hindi mo naman alam kung anong sitwasyon ng unang panahon na yon.
Kaya ang mga kalalakihan, inuutusan mga kapatid na magkaroon ng affection. Verse 3. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat. Ano bang nararapat? Papurihan. Papuri. Oh, sweetheart, napakaganda mo ngayon. At pag sinabi mo yan, pag asawa kang lalaki, totohanin mo, hindi yung sarcastic. Yung mga tao kasi, alam mo ano, ang ganda ng ang ganda ng background. Di ba? Maganda rin kasi talaga alam mo ang weaknesses ng mga kalalakihan, ng mga kababaihan. Maganda sa tayo mga lalaki, minsan maganda tayo rin na nag-a-uplift ng ating mga asawa. Huwag nating hayaang pagtawanan ng ating mga asawa ng iba. Ganon din ang mga babae. Maganda rin na pinupuri niyo ang inyong mga asawa. Hindi yung porke dati na nakilala mo siya 6-pack, ngayon 1-pack na lang. Amen ba? Lagi ka nalang nakatingin sa mga bata at mga macho, mga magaganda at mga bata, nawawala na yung affection. Pero tama rin naman si Pastor Saldi, kasi marami tayong kailangan gawin eh. Hindi rin naman yung tama din naman si Pastor Saldi na maligo, babae at lalaki yan, both sides. Hindi porke mag-asawa na kayo, hindi na kayo nagtututbrush, hindi na kayo bumibili ng mga Listerine, hindi na kayo nagagargol, mag-asawa na naman tayo eh. Sige na, pabahuan na lang ng hininga. Palakasan na lang ng hilik. Sige na, wala na yan eh. Pero nang nagliligawan, my God, walang laman ang bag, kundi mga toothpaste, toothbrush, iba't ibang klase ng mga pabango, ng mga pulbos. Pero nung nag-asawa, ni tawas mga kapatid, hindi makabili. Talaga namang masabi na ang halay mga kapatid. Kailan kahit mag-asawa kayo, tama si Pastor Saldi eh. Mababa at malalaki yan, maligo, mag-ayos, mag-ano ng damit, magpalit ng mga... Because it is necessary. Kaya mapapansin mo, hindi naman natin, pero may katotohanan lang, mapapansin mo, mga adulterer, yung mga humahanap ng iba, hinahanap nila yung mas bata, mas mabango. Kung sa bahay mabango na, wala na silang pupuntahan. Amen ba mga kapatid? Ganon din tayo mga lalaki. Kailangan ipakita natin sa ating mga asawa ang nararapat, pagpuri. Amen ba? Huwag yung sa mga kalalakihan. Pre, saan ka pupunta? Uuwi na ako kasi naghihintay na yung matanda ko eh. Sino kang matanda? Wala ka namang matanda sa bahay. Naku, may matanda daon. Yung asawa ko, tanda na. Diba? Huwag. Kailangan, ang tawag natin sa ating mga asawang babae, prinsesa or reyna ng tahanan. Uuwi ako para makita ko na si queen. At pagka queen ng asawa mo, therefore, ikaw ang hari. Ngayon ba mga kapatid? Huwag mong tatawaging matanda o gurang. Uuwi na ako, nandun na si Gurang eh. Ang pangalan pa sa Facebook, sa telepono, Sister Cecil, Gurang. Paano pa? Kaya pagka umuwi ka ng bahay, talaga makikita mo si Gurang. Pero tinuturo dito mga kapatid na ibigay sa kanyang asawa ang nararapat. Gayon din naman ang mga babae sa kanyang asawa. Ibigay din ninyo sa inyong mga asawa ang mga papuri. Amen ba? Hindi yung dumating na at hindi naman maaga na nga umuwi, pero pag umuwi, wala namang ginawa kundi magdadakdak. Kaya ayaw nang umuwi, talagang nag-o-overtime na lang ng kahit hindi kailangan. Napipilitan ng tumagal sa labas. Kailangan ng ating tahanan maging shelter, maging refuge. Tahanan, tahan. Diba ang root word ng tahanan, tahan? Kaya bibig, itahan mo yan. Hindi yung nasa bibig na, nasa tahanan na, naku, ang bibig naman, naku, yan na naman ang tatay mong walang sinabi, batugan. Talagang lalabas yan, whatever you say will happen. Kaya ang sa mga lalaki, sa ating mga lalaki, mga kapatid, every wife has affection which is due to her. Kailangan may binibigay tayo, hindi lang yung bulaklak.
Mamaya ang bulaklak, baka ihampas pa sa'yo yan. Ang mahal-mahal ng bulaklak. Magkano ang bulaklak ngayon? Pag binili mo sa SM, may 2,000. Saan mo kinuha itong 2,000 to kung binili mo to ng pagkain ng mga anak natin? Di ba? At kayo naman mga kababaihan, mga pag binibigyan naman kayo, tanggapin na ninyo. Hindi yung binigyan na kayo ng ref, hanap pa kayo ng hanap. Yan lang. Ba't mali ang kulay? Binili ka ng washing machine para makatulong sa paglalaba. Naku, nagalit pa. Matagal nang naipon yung perang pambili ng washing machine para hindi na maglaba. Pero anong napala nung lalaki? Galit. Kaya, hindi maganda. Sinasabi ni Apostol Pablo, Sister Cecil, na ang mga kababaihan, mga kapatid, ay may mga pangangailangan. Hindi lang sexual desire ang gusto ng mga babae. Ang gusto rin ng mga babae, talagang nararamdaman nila, na talagang pinupuri sila, mahal sila. Nararamdaman yan eh. Hindi yan porque may chocolate lang, pero nandun yung pagdududa. Amen ba mga kapatid? Bibili ka ng card. Happy birthday, anniversary ninyo. Mga kapatid, yan ay mga di ba, mga kapatid? At ganun din, kasi kahit ang mga lalaki, mga kapatid, ay makipagtalik sa kanyang asawa, pero wala yung affection, alam mo yun, minsan may ganun na nagtatalig lang for the sake ng pagtatalik ng kanilang lovemaking, pero wala yung affection. Pag walang affection yung babae sa asawang lalaki, o ang lalaki sa asawang babae, parang hindi yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi mo na ibibigay ng lalaki sa asawang babae ang sa kanya'y nararapat. Amen ba mga kapatid? Kailangan, apart from sexual relations, kailangan may true affection. Hindi lang, bigyan mo ng bulaklak, samahan mo pa, sweetheart, ang sarap ng luto mo ngayon. Talaga naman. South African menu, sunog. Mga kapatid. Amen ba mga kapatid? Kahit sunog, kainin mo na lang. Amen ba? Huwag mo nang pintasan kasi bahagya na naluto yan. Amen ba? Ano pa ang sabi rito mga kapatid? Ganon din ang mga kababaihan. The wife is not to withhold. Ang babae ay walang, at yun din naman ang mga babae sa asawa. Ganon din ang mga babae, wag nyo ring i-withhold, wag nyo ring itago. Amen mga kapatid. Yung marital affection, yung inyong obligasyon sa inyong asawang lalaki, wag mong ipagkait. May mga babae na talagang ilalagay ang anak sa gitna. Abay, nakakatakot yan mga kapatid. At yan ay pinagbawal ko sa aking asawa dahil sabi ko, unang ang mga anak natin, babae. Pero kayo mga kapatid na mga babae, huwag niyong piliin yung ilalagay sa gitna ang bata. Ay, paano pa kayo? Amen ba mga kapatid? Ang asawang lalaki ay may obligasyones sa kanyang asawang babae at ganoon din ang babae sa kanyang asawang lalaki. Lahat tayo sa ating mga asawa ay may mga obligasyones. Alam nyo na yan. Hindi na dapat i-explain. Hindi na kailangang i-memorize yan. Ang sabi ni Apostol Pablo mga kapatid, the wife does not have authority over her own body. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, ang sinasabi ni Apostol Pablo na ang katawan ng babae ay hindi na para sa kanya. The same principle applies to husband. Yung katawan ng lalaki ay hindi na para sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na kaya nang abusuhin, pilitin ng mga lalaki ang kanyang asawang babae, puwersahin. Kaya minsan I think that was one time na yung asawa ni Cesar Montano, sino nga yun at yung mga magigaling sa celebrity dyan? Sino dyan mga celebrity? Sister Cecil, sino ang asawa ni Cesar Montano, yung naghiwalay sila? Sunshine Cruz. Ayun, sabi ko na nga ba eh, di ba? Si Sunshine Cruz, di ba asawa ni Cesar Montano? Idinimanda niya si Cesar Montano for rape. Because even in under the law, I don't know in Italy, pero in the UK, even if a couple is married lawfully,
But if the wife said no, and the husband forced to have a sexual relationship, the woman can file a case for rape. Amen ba? Bagamat kung nasa Pilipinas yan, rape, mag-asawa naman kayo. Oo nga, pero kung asawa ka naman lalaki, tingnan mo rin naman. Kasi ang mga babae, minsan may mga mood-mood yan. At pag wala sa mood, i-condition mo na dapat nasa mood. Kailangan may mga music. Kailangan may mga bulaklak. Kailangan maganda ang pakiramdam. Yun ang sinasabi rito ni Apostol Pablo. Bagamat hindi na pag-aari ng babae ang katawan niya, pero hindi nagbibigay ng lisensya sa lalaking pilitin, puwersahin ng babae para lang mapulfill yung kanyang sexual desire. Hindi tama yun. Igagalang mo rin yun. Kaya ang sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay meron tayong binding obligation to serve our partner with physical affection. Pero wag naman yung babae na habang buhay mo na lang, isang taon kalahati na, lagi na lang masama ang mood. Amen ba? Matuto ka namang magbigay. Kailangan mayroon tayong binding. Pag sinabing binding, Brother Ben, pag sinabing binding, isabihin, legal. Kailangan meron kang obligasyon. Hindi pwedeng wala. Hindi, pagod ako eh. Araw-araw na lang pagod. Ano na ito? Amen ba? Araw-araw pagod? Lahat man tayo pagod eh. Paano? Amen ba? Ito ay turo sa mga may asawa kasi eh. Kaya, tatandaan mo, Sister Cynthia, na meron tayong napakalaking obligasyon. Biruin mo, out of the billions people in the whole planet, Sister Ne, pinili ng Panginoon si Kuya Dick. At siya lang to meet your sexual needs. There is to be no one else. Wala nang iba. Kaya sabi na merong turo, Ate Ne, ang utos ng Diyos, Ate Milen, love one another. Hindi sinabi ng Diyos, Sister Cecil, love another one. Okay? Kaya, natatawa kayo eh. Kasi, ito ang topic natin eh. Mahirap. Pag hindi natin to tinuro, paano, lilikdangan natin tong 1 Corinthians chapter 7. Dahil lang ganito ang topic. Anuhin natin. Pag-aralan natin kasi may mga churches iniiwasan tong ganito. Bakit? Ang dami mga naghihiwalay kasi ang dami mga maling connotation. At yan ang ginagawa ni Satanas. Pag-aaralan natin, mga kapatid. Ang sabi pa rito, mga kapatid, do not deprive. Kung babae ka man, asawang babae o asawang lalaki, huwag mong ipagkait ang mga bagay para sa inyo, i-enjoy nyo yan. Bakit pa ginawa ng Diyos yan? Kung hindi naman pala i-enjoy ninyong mag-asawa. Otherwise, it will destroy and it can destroy the marriage. Noong unang panahon kasi, Ate Ne, nagkakaroon sila ng sinatawag nilang sexual abstinence o yung fasting. Kahit hindi, I was watching a documentary sa Ethiopia. Ang Ethiopia kasi, part yan, mga Christians din yan eh. Because what happened to the Queen of Sheba and King Solomon, nagkanak sila. Kaya yung anak ni Queen Sheba at saka ni Haring Solomon naging mga monarchs ng Ethiopia. So some parts of Ethiopian land are Christians. May mga pastor o ministro doon na meron silang tinatawag na sexual abstinence. Yung bawal sila makipagtalik sa asawa nila for some period. Bagamat in our culture hindi natin masyadong naririnig yan, but at the time when Apostle Paul was writing this in Corinthians, ganyan mga kapatid ang nangyayari. So ang sinasabi ni Apostle Pablo, pinapayagan ng Diyos na ang mga mag-asawa ay magkaroon ng sexual abstinence for a short time para lang makafocus sa
panalangin at pag-aayuno. Pero yung yung abstinence na yon, mga kapatid, should only be for a short time. Maikling panahon lang. At hindi iniuutos ng Diyos yon. Pinapayagan lang, Ate Milen. God permits. Pero hindi iniutos ng Diyos or even recommend na magkaroon ng abstinence o yung fasting sa sexual relationship. Bakit, Atine? Look at the logic. One of Satan's greatest strategy when it comes to sex is to do everything he can to encourage sex outside of the marriage and to discourage sex within the marriage. Ganun ang gustong pinakamalaking weapon ni Satanas. I-encourage yung pagkakaroon ng pagtatalik ang bawat isa outside the marriage. So naghahanap sila ng kabit, kalaguyo, pulasisi. Yun ang gusto ni Satanas. And to discourage sex sa mga mag-asawahan. Para nasisira ang family unit. At pag nasira ng nanay at tatay, sira na rin ang mga anak. Bagsak na rin sila. Bakit? Bagsak na yung dalawa Kaya one of the central focal point of a marriage, of a family, is the father and mother. Pag bumagsak na yan, mahirap nang bumangon. Kaya yan ang ginagawa ni Satanas. Kaya ang mag-asawahan, iniingatan yan, mga kapatid. Talagang dapat inagi-enjoy ang mag-asawa. Kasi mag-asawa naman kayo Bakit pa? Para saan? Kaya, tama si Pastor Saldi. Maligo bago matulog. Bumili ng tawas o ng Rexona. Amen ba? Bumili ng pabango. Nakakabili nga kayo ng kung ano-ano. Pabango lang, hindi. And a Christian husband and wife should not accept or must not accept a poor sexual relationship. Mga kapatid, this is very heavy kasi pati ito ang topic Kailangan ang mga Christian, dapat ang mga Christians, nag-i-enjoy tayo, mga kapatid, in our sexual relationship. That is a genuine blessing instead of a burden or a curse. Ang pag-ibig natin sa mga asawa, dapat blessing yan. Kaya huwag mo tatawagin ng asawa mo, naku, nandiyan na naman si Bru, nandiyan na naman si... Diba? Si Dragon. Amen ba? Pag ganyan ang tingin mo sa asawa mo, ay talagang wala ka ng affection. Kasi nakikita mo na lang, puro dragon na lang, losyang. Pero pag nakita mo ba yung aking beautiful husband? O beautiful wife? Nakita mo ba yung aking handsome husband? Di ba pag sinabi ni Kuya, pag narinig ni Kuya Dick na, naku, yung asawa ko talagang napakagwapo niya. Talagang minahal ko yan. Yung pag sinabi natin Milena, alam mo yung si Unad, naku, nung magkakilala kami, talagang napakaputi niya. Talagang kutis makopa yan. Hanggang ngayon, mini-maintain niya yan. Napakagwapo niya. Ganon din naman si Kuya Dick. Naku, alam mo yung sine, talagang napakaganda niyan. Mahal na mahal ko yan. Talagang kahit siguro sa pangalawang daigdig hanggang sa kabilang buhay. At pumili pa ako, pinapili ako ng Diyos kung sino mamahalin ko, siya uli. Boom! Ay pag ganyan ang sinabi ng asawa, yung, ay naku, mga kapatid. Talaga siguro, ang tenga ni Atine, talaga namang palakpak. Ang tenga ni Ate Milen, palakpak. Bakit? Kasi yung asawa mo mismo pumupuri sa'yo. Malaki ang nagagawa ng papuri, ng encouragement, empowerment. Malaki ang nagagawa ng affection ng ating mga asawa, kaya iingatan niyo yan. Huwag mong itago. Amen ba? Kaya kailangan mo purihin mo. Amen ba? Huwag na lang nakikita mo lagi mga maputi ang buhok, kalbo, panot. Wag. Kasi pag yan ang nakita mo palagi, wala ka na. Amen ba? Ganon din sa mga babae, sa mga lalaki. Huwag natin sabihin na matanda na, losyang na, no. Malaking impact
At at kayo mga babae, mga kapatid, huwag nyo ring pababae ng mga sarili nyo. Pagkaharap mo ang asawa mo, ay, matanda na kasi ako eh. Losyang na ako eh. O, ano sinasabi mo sa asawa mo? Ano ang pinapakita mo sa asawa mo? Aber? Sa halip na dapat ikaw ang mag-uplift ng sarili mo, ikaw mismo ang nagbababa. Kaya anong gagawin niya? Ano sa sige, maghanap ka na sa iba. Lalabas yan. Ikaw dapat babae ang magsabi na, oh, wag mo nang, amen ba? Pag pinuri ka ng asawa mo na maganda ka, thank you. O, wag mo na sabihin, hindi. Tanda na nga ako eh. Laylay na nga itong mga mata ko. Marami ng eye bag, punong-puno na ng mga pilekes. Amen ba mga kapatid? Kaya pag umuwi ng Pilipinas, magpa-facial. Ano pa pwede mga kapatid? Pwede nating matutunan? It is better to marry than to burn with passion. Yan. Mas maganda na raw yung magpakasal kaysa sa talagang nanggigigil. Ayaw mo nga mag-asawa pero wala ka namang ginawa kundi araw-araw nandun ka sa beer house. Table ka ng table ng mga kusinong iti-table mo dyan. Herpes at sakit ang nakukuha. O hindi magpakasal ka na lang, yun ang sinasabi ni Apostol Pablo mga kapatid. Na alam ni Apostol Pablo na ang pagpapakasal ay isang magandang paraan para mawala yung passion sa ganitong klase ng sexual intimacy. At the same time, kung ang mga tao naman ay may problema sa nasa o sexual sin, huwag nilang isipin na porket nag-asawa sila mawawala na yung problema nila. Marami mga Kristiyano bumagsak dyan mga kapatid. Kahit nag-asawa na pero nandun pa rin. Kaya mag-iingat. Yan mga kapatid ang aral ni Apostol Pablo. Iniisa-isa ko lang for better understanding and clarity. Now, ito naman mga kapatid, sa mga kasal na, sa mga may asawa, datapuat sa mga may asawa. Ito na, panibagong chapter na to, Sister Arlene Lusong. Kanina, medyo intro. Pangalawang mga kapatid dito, sa mga may asawa. Okay? Makinig kayo mabuti mga kapatid. Sabi na po sa Pablo, datapuat sa mga may asawa, ay aking ipinag-uutos, ngunit hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang mga babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Kasi noong unang panahon mga kapatid, may mga issue sila At malalaman natin yan as we go along. Bakit sinasabi ni Apostol Pablo mga kapatid? Ang sinasabi ni Apostol Pablo dito, ay yung mga Kristiyano na mag-asawahan na parehong Kristyan. Kaya mahirap pag napangasawa mo hindi Christian. Amen? So, ito sinasabi ni Apostol Pablo, na pag ang dalang babae at ang lalaki parehong Kristiyano, huwag kayong maghiwalay. Dahil lang sa mga misguided search for higher spirituality. Kasi kung gusto mo lang, ay, maghiwalay na lang tayo para makafocus tayo sa Diyos. Kasi nung unang panahon, may ganun Gusto lang nila mag-serve sa Diyos talaga. Sabi ng Apostol Pablo, no, hindi dapat. In fact, sabi ng Apostol Pablo, kung talagang maghihiwalay kayo, para lang magkaroon kayo ng higher spirituality or to become more committed sa service in the kingdom of God, manatili kayong single. Huwag kayong mag-aasawa uli. Kasi ang reason mo lang pala, makapaglingkod sa Diyos, sige, maghiwalay kayo, pero kung maghihiwalay kayo, hindi kayo pwede magpakasal sa iba, ha? O, tama siya. Diba? Now, ito ang sinasabi ng Apostol Pablo mga kapatid sa Matthew, sa this link to the words of Saint Matthew in Matthew chapter 19 verse 3 to 9. Na nire-recognize ng Diyos ang divorce. Tayo lang sa Pilipinas ang walang divorce. And in 1 Corinthians chapter 7 verse 15. Sa Matthew chapter 19, Sister Cecil, nirecognize ni Jesus ang diborsyo
kung nagkaroon ng sexual immorality. May isang kapatiran lumapit kay Pastor Pakundo. Sabi niya, Pastor Pakundo, ako may sakit na ho ako. Ano yung sakit mo? Ako nalalinan niyang si Ingo. Talaga hong pagkakapalikero niyan. Oh. Ano sabi ni Pastor Pakundo? Ay nako, sabi ng Diyos, ay huwag ka makikipaghiwalay. Labag na siya, hindi niya natin nabasa ang Matthew chapter 19. Si Jesus na mismo nagsabi na kapag ang isa sa inyo, sa isang asawang lalaki o babae, ay nangaliwa o nagkaroon na ng sexual immorality, grounds for divorce, pwede ang divorce. Jesus said, Matthew 19 verse 3 to 9. Amen ba? Kaya yung advice ni Pastor Pakundo, mali. Nagkaroon na ng herpes, nakuha nung lalaki sa iba. Ano sabi ng advice ni Pastor Pakundo? Huwag kang maghiwalay. Galit ang Diyos sa divorce. Hindi. Mismo si Jesus nag-endorse eh. Amen mga kapatid. We have to read the Bible as it is. Amen ba? Pero, maliban doon, Sister Cecil, sa sexual immorality, ayaw ng Diyos ang divorce. Kasi nung unang panahon kasi na, kaya mapabasa mo sa Malakay mga kapatid sa Malakiyas, ayaw ng Diyos ng divorce. Sister Sarah, bakit? Kasi nung unang panahon, ang gumagawa ng batas sa diborsyo, puro mga lalaki lang. Masyadong giring sa mga kalalakihan lang. Para lang sa mga lalaking gusto lang makipagtalik sa ibang mga magagandang chicks. O sige, divorce na natin, gawa tayo ng batas. Iisip sila ng batas, pabor sa mga kalalakihan. Kaya ang naiiwanan sa pansitan, mga babae. Kaya sabi ng Panginoon, ayaw ko ng divorce. Kasi pabor lang sa mga lalaki. Amen ba mga kapatid? Pero pag binasa mo Matthew 19 verses 3 to 9, even Jesus endorsed divorce when there is or there has been sexual immorality from either of the party. Maliwanag mga kapatid. May mga tao, bakit nag-divorce? May nangyari. Kaya mahirap humusga, Sister Cecil, sa mga babaeng abandonada. Abandonada yan, iniwanan ng asawa. Hindi mo alam kung iniwanan siya ng asawa o siyang nang iwan. Amen ba? Mahirap eh. Masakit yun para sa mga, sino ba namang ikinasal noon, Sister Mavic, na may planong maghiwalay? Siguro, meron man akong mga kilalang mga celebrity ganon, they just married out of money or wealth. Pero ang taong talaga nasa tamang katinuan ng pag-iisip, walang mag-aasawa na ang plano maghiwalay pala. Ang gusto niyan palagi, lifetime, forever. Pero, sinabi ni Jesus mga kapatid na may exceptionality ang pakikipaghiwalay. Kapag ang isa sa inyo nagkaroon na talaga namang, may anak na, attorney, nanganak na yung asawa ko, may anak na sa iba, ground for divorce. Ay ayaw ko pa makapag-divorce, di choice mo na lang yon. Pero, kung tatanungin mo ako na lawyer's perspective o na attorney's perspective, pwede ka makipag-divorce. Hindi na kasalanan sa Diyos yun, kasi sinunod mo na yung Matthew chapter 19. Mga kapatid, ito ay itinuturo o pinag-aaralan natin, hindi ko sinasabing gawin ito. Okay mga kapatid? Sabi ni Pastor, pwede na pala makikipaghiwalay na ako. Huwag! Mga kapatid, matuto kayong makinig. Ito yung pinag-aaralan natin mga kapatid. Ini-explain lang sa inyo para matutunan nyo mga kapatid. Tumatawa si Sister Arlene. Sabi ni Pastor, ganito eh. Kaya nakakatakot minsan sa church, pinapaliwanag ko na lang. Dati nagturo ako nung sabi niya, hindi porket nasa church kayo, ganto-ganto. Nako, may mga kapatiran, di na nag-a-attend. Sabi ni Pastor doon, pwede naman palang hindi na mag-attend Hindi ko sinabing huwag kayong mag-attend. Ang sabi ko, hindi porket nasa church kayo, ay ganito, ganyan. Nako, kaya minsan kailangan mo ipaliwanag. Now mga kapatid, sa United Kingdom, may mga 5 grounds for divorce. Number 1, unreasonable behavior. Adultery. Yan yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew 19 verse 3 to 9. Desertion, yung pag-iwan.
living apart for 5 years. Yung magkahiwalay na kayo ng 5 taong mahigit, ground for divorce na yan, or irretrievable breakdown of marriage. Mga kapatid, binibigyan ko lang kayo ng some background, so saan kami nanggagaling, ano ang grounds for divorce. At sinabi ni Jesus, mga kapatid, that ang sino mang nagdiborsyo o nag-file ng divorce for invalid reasons, tapos nag-asawa, nangangalunya na siya. Sample, bakit mo naman hiniwalayan yung asawa mo? Kasi naman mas gwapo kasi yung hindi na, wala ka na doon sa grounds ni Jesus. Kasi ang sabi ni Jesus, malibang may sexual immorality, pwede ka mag-file ng divorce. Pero ang purpose mo pala, may kayamanan, may ganon, may ganyan, then kasalanan yon. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo at saka ni Jesus. Maganda maliwanag, mga kapatid. Kasi nung unang panahon natin, Milen, may mga mag-asawahan na may unbeliever at believer. Pag sinabing unbeliever noon, Sister Cecil, ito yung mga tao na hindi naniniwala kay Jesus, kaya unbeliever. Yung mga Kristiyano noon naniniwala kay Jesus, ang tawag sa kanila, believer. Na mga kapatid, eto na yon. For the unbelieving husband is sanctified by the believing wife. So sinasabi ng Apostol Pablo, kahit daw yung lalaki ay hindi mananampalataya at yung babae naman ay mananampalataya o believer, siya mismo, yung lalaking hindi nananampalataya, ay nagiging banal na rin dahil sa kanyang asawang babaeng nananampalataya. Nakuha niyo, mga kapatid. Pero wag mo naman gamiting issue yan na, uy, pwede, sabi pala ni pastor doon, pwede naman pala hindi na mag-attend ang lalaki, ako na lang. Proxy. Hindi. Maganda magkasama kayo, mga kapatid. Bakit? Kahit ang lalaki ay hindi mananampalataya, napaparangalan na rin ng Diyos at pwedeng kumilos ang Diyos para yung lalaking hindi mananampalataya ay maging mananampalataya dahil sa kabutihan at sa kabaitan, sa kabanalan na nakikita ng asawa mo sa iyo. Amen ba? Kasi ikaw ang pinakamalaking encouragement sa asawa mo Rather than basahan mo ng basahan niya ng John 3:16 o kung ano pa mga Bible verses, but the Bible that he sees is you. The God that he sees is you. Kaya mahalaga ang tungkulin ng isang mananampalataya sa kanyang asawang hindi mananampalataya. Ganon din ang mga bata. Otherwise, pag ang mag-asawa mga kapatid ay hindi mananampalataya, ang mga bata ay hindi rin nagiging mananampalataya. Nagiging unclean sila, sabi ni Apostol Pablo. Kaya mahalaga, mga kapatid, na sa isang mag-asawahan may isang mananampalataya. Kasi yung asawa, sabi ni Apostol Pablo, yung asawa mo na hindi mananampalataya, nagiging banal na rin siya because of you. At yung anak ninyo, mga kapatid, hindi lang yung asawa mo nagiging banal because of you, pati yung labas ninyo, pati yung mga anak ninyo, napapabanal na rin because of you. Yun ang sinasabi niya. At importante yun, mga kapatid. At magandang assurance yun na yung mga anak natin na mga Kristiyano ay naliligtas na rin because of us. Now, ano pa sabi ng Apostol Pablo, mga kapatid? I'm aware of the time. Sa London, mga kapatid, hanggang 10 o'clock kami din, sa inyo 11. Kasi nagsimula kayo nung 9. What if yung unbeliever na lalaki ay umalis? Yun ang hindi mananampalataya. Siya ang umalis. Sabi na po sa Pablo, buksan mo ang pinto. Paalisin mo. Gustong umalis Sabi na po sa Pablo, let him depart. Wala kang magagawa. Kung yung unbelieving spouse refuses to be married, then the marriage can be broken. Pero yung hiwalayan, hindi dapat maging initiative o maging ang filer, yung petitioner na tinatawag, ay yung Kristiyano o mananampalataya. Yun ang sinasabi ng Apostol Pablo. Maliban na lang kung bugbog sarado ka na.
Pastor, bugbog sarado na po ako. Anong nangyari sa mata mo? Black eye po, magkabila. Sinong nanuntok sa'yo? Asawa ko po. Bumalik ka! Mahalin mo! Mali! Bugbog sarado na. Yung mga kapatid. Kawawa ang member ni Pastor Pakundo, mga kapatid. Kaya marami doon talagang ang panalangin pagka may sakit ang asawa, hindi na nananalangin. Hinahayaan na lang mamatay ang mga asawa. Kasi ang advice ni Pastor Pakundo, mali. Kaya yung mga hindi mananampalatayang asawa, iaalis. Yung Kristiyano, yung mananampalataya, sabi ni Apostol Pablo, is not under bondage to the marriage covenant. This means na malaya na silang makapagpakasal. Nung unang panahon nito, ha? Ang kapatid. Verse 17. Konti na lang natin Ayon nga lamang sa ipinamahagi ng Panginoon sa bawat isa at ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa, ay gayon siya lumakad. At gayon ang iniuutos ko sa lahat ng mga iglesia. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo rito, as the Lord has called each one, so let him walk. Anumang sitwasyon ng buhay ka nandoon, kung ikaw man ay married, ikaw man ay single, divorced, widowed, o nag-asawa ka uli, whatever your marital status is, God can work in your life. Amen? Yun ang sinasabi ng Apostol Pablo. As the Lord has called each one, so let him walk. Sabi ng Apostol Pablo, ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa, ay gayon siya lumakad. Huwag mo nang pilitin yung ayaw mag-asawa. Tulak ka ng tulak, ayaw nga mag-asawa. Mag-asawa ka na. 48 ka na. Ayaw nga wag mo ipagtulakan. May mga magulang na ganun. Tinutulak ko na nga yung anak ko, hindi pa mag-asawa. Hayaan mo siya. Nag-i-enjoy. Bakit? Kaya ipinagbabawal ni Apostol Pablo, mga kapatid, mamaya pag-aaralan pa natin, konting-konti lang, mga kapatid. Pero tandaan natin, mga kapatid, hindi porket may asawa, laging masaya. Sa mga single, binabalaan ko kayo, ha? Baka akala ninyo, porke may asawa, ang saya-saya. Yung nakikita nyo, mga kapatid, sa Facebook at mga Instagram, hindi lahat yan totoo. Ang iba dyan, peke. At ang iba dyan, matagal na nakatawa. Ngayon, iba na ang itsura nila. Ganon din naman ang single. Hindi lahat ng single masaya, maganda. Siguro mag-single na lang kaya ako kasi wala akong problema. Si may sabi sa'yo. Kaya, sabi ni Apostol Pablo, ano man ang katayuan mo sa buhay, may asawa ka, hiwalay, nakapag-asawa ka uli, kinasal ka uli, single ka, sabi ni Apostol Pablo, whatever it is, God can work in your life. Kayang kumilos ng Panginoon sa iyong buhay. Now, ito naman yung pagtutuli na sinasabi natin sorry sa mga kababaihan. Ito yung pinag-aaralan natin kasi pinag-aaralan natin at maganda, mga kapatid, na maunawaan natin itong mga bagay nito. Kasi ito, mga kapatid, theology ito, mga kapatid. Higher learning ito. Was anyone called while circumcised? Sabi na Apostol Pablo, kahit tuli ka o hindi ka tuli, pero ikaw ay naging Kristiyano, hindi na mahalaga kung tuli o hindi. Ang mahalaga, ikaw ay naglilingkod sa Diyos kung ano man ang katayuan mo ngayon. Amen, mga kapatid. Hindi na yung, tuli ako. Ang isa naman, hindi naman tuli yan. Kahit na. Sabi ni Apostol Pablo, hindi na mahalaga kung sinong tuli at hindi. Ang mahalaga, handa ka bang magbigay ng buhay sa Diyos? Handa mo bang ibigay ang iyong buhay, ang iyong paglilingkod, ang iyong talento, ang iyong panahon sa Diyos? Were you called while a slave? Do not be concerned about it. Ang sabi ni Apostol Pablo. Kasi nung unang panahon natin, Milen, may mga tao na sila ay mga slave. Sila ay mga alipin. Kasi nung unang panahon, siyempre may mga alipin, may mga katulong yan. And when I say alipin, mga kapatid, hindi lang yung ginagawa natin ngayon na paglilinis ng bahay. Pag sinabing alipin, mga kapatid, talagang alipin, talagang alila.
Ngayon kasi ang mga alila, mas maganda pa sa mga amo. Mapapansin mo. Kaya minsan, di ba mapapansin mo ngayon, yung mga domestic worker, minsan, Kaya Sister May, narinig ko minsan ng kausap niya eh. Kapatid, ikaw ha, alam ko ikaw mahilig ka sa lipstick. Alam ko ikaw mahilig ka sa stiletto. Ha? Kapatid, pag ikaw ay nagpa-interview sa amo mo, alisin mo yung lipstick mo. Magmukha kang hindi maganda. Para hindi ka kainisan ng amo. At ganito, tama din yan mga kapatid. Sa mga nagtatrabaho sa bahay, bato-bato sa langit, ang tamaan ay sapol, mga kapatid. Pag kayo'y nasa bahay, nagtatrabaho kayo, magdamit kayo ng pantrabaho. Amen ba? Hindi yung magtatrabaho, saan ka pupunta? Sa trabaho, bakit? Ba't ganyan ang suot mo? Stapegi. Naka-stapegi ka. With plunging neckline. Ha? Naka-stiletto, todo lipstick, todo mascara, todo ka talagang pula-pula ang mukha mo. Mapapag silosan ka talaga ng amo mo. Kaya dito meron dito nasa bunot, na Jari yun nasa bunutan ng amo niya. Kasi nagustuhan ng amo niya yung katulong. Amen ba? Kaya sabi dito ng Apostle Pablo, were you called a slave? 21 to 24. Ikaw bagay alipin nang ikaw ay tinawag? Huwag kang mag-alala. Kung maaaring ikaw ay maging malaya, ay pagsikapan mo na maging malaya. Kasi nung unang panahon, pag sinabing alipin ka, wala kang chance. Talagang alipin ka forever. Pag alipin ka, alila ka, anak mo, alipin, alila din. Kaya sabi ni Apostle Pablo, do not think about, do not worry. Do not be concerned. Ang mahalaga, makapaglingkod ka. Pagsikapan mo maging malaya. Kasi nung binibili ang kalayaan. Pag nabayaran na yung utang, malaya na ako. Pagsikapan din natin maging malaya. Hindi yung talagang hindi ka na makaalis sa trabaho. Kaya minsan ng mga employer, nagpapautang ng malalaki para hindi ka makaalis. Milen, magbaro ka sa akin ng 10,000 euro. Ilang taon mo naman babayaran niya na, Ber? Mahalaga sa isang tao ang may malaya. Kaya kami ni Sister May, wala kaming credit card. Ang credit card ko, binigay ko kay Bishop. Dad, gamitin nyo to pagka may kailangan. Kaya minsan nag-a-appear ito sa aking phone. Uber. From California, from one place to another. Nasa UK ako, nag-a-appear yung Uber ko dito na ginagamit. Pero never akong naging alipin ng utang. Never. Dati nangungutang din ako, pero nalaman ko malaking sakit sa ulo. Ganon din mga kapatid na sinasabi ni Apostol Pablo. Kung ikaw man ay alipin o alila, pagsikapan mong maging malaya. At pag malaya ka na, you serve God as He is able. As you are able. Kung talagang, pastor, hindi talaga ako pwedeng mag-attend ng Bible study dahil nasa trabaho ako, di makinig ka ng recording. Kaya nga tayo may recording. Kaya nga tayo may mga online, FB Live. Yung FB Live naka-record. Hanapin mo si Sister Marivic Miras. Hanapin mo si Brother Nicolas Lolo. Hanapin mo si Sister Arlene Eliza. May mga recording yan. Huwag maging dahilan yung trabaho para mahiwalay tayo sa Diyos. Pwede tayong gumawa ng paraan para lalo tayong lumapit sa Diyos. May trabaho ka na nga, hindi ka pa a-attend. Ano pa mga kapatid? Kahit daw tayo ay, sabi ni Apostol Pablo, brethren, let each one remain with God in that calling in which he was called. Kung tayo man mga kapatid ay kasal, hindi kasal, tuli or hindi tuli, alipin or malaya, pwede nating hanapin ang Diyos. Pwede nating mapatunayan ang pabor ng Diyos. At pwede tayong gamitin ng Diyos kahit anong katayuan natin sa buhay. Si Sister Ne, minsan nakikita ko nagluluto ng kawali, naka-apron ba yan? Minsan, mga kapatid, pakibasa po. Si Sister, minsan ganun wala tayong magawa kasi nagtatrabaho tayo. Amen ba? Rather than hindi makapaglingkod, sige,
pumayag naman yung employer ko kahit naka-Zoom live ako pero nagluluto ako ng kakainin ng amo ko. Meron tayong kapatiran, si sister, may mga inibitahan ako mag-a-attend sa ating Bible study, kaya lang tinawag siya ng amo niya. O hindi, pag tinawag ka ng amo niya, di bitawan mo muna. Pero huwag natin gawing dahilan yung paglayo sa Diyos. Dahil lang may trabaho tayo. Dahil ang trabaho naman, nagtrabaho tayo, nandyan lang yan. Gumawa rin tayo ng paraan para lumapit din tayo sa Diyos. Kaya kahit ako minsan, ang dami-dami ginagawa. Pag sa dami ginagawa, timilen ako. Huwag mo na akong kwentahan yan. Dahil sa parami ng ginagawa, mga kapatid, mahirap. Ano pa sabi rito, Atine? Kasi minsan, kahit kasal yan, kahit kasal na tayo, Ate Milen, minsan, pwedeng distraction din yan. Yung marriage can be distraction. Pagiging single na malungkot, pwedeng distraction din yan. Yung saya, pwede rin maging distraction, Atine. Yung sobrang saya, pwede rin maging distraction. Kaya, sabi ni Apostol Pablo, kahit anong meron ka, maglingkod ka sa Diyos. Magpagamit ka sa Diyos. Amen ba? Kaya noong naging qualified attorney ako, Sister Cecil, sabi sa akin ni Pastora, anak, alam kong ikaw ay abogado na ha, pero tatandaan mo. Hindi ko malilimutan, sabi ni Pastora, there is no higher calling. Kahit pa maging sino ka, anak, tatandaan mo ang pinakamataas na pagkatawag ng Diyos. Ang pinakamataas na antas sa buhay ng tao ay ang maglingkod sa kaharian ng Diyos. Hindi ko nilimutan yun. Kaya kahit pagod ako, antok ako, maliban na talagang hindi ko na kaya, talagang babagsak na talaga ako. Pero hanggat kaya ko, Atine, hanggat kaya natin, maglilingkod tayo sa Diyos. Ito pa mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, ito naman sa mga virgins o yung mga single. Kasi noong unang panahon, pag sinabing virgin, yung mga nasa bahay. Sabi ni Apostol Pablo, I have no commandment from the Lord, yet I give judgment. Sister May, pwede ba ako makakuha ng tubig? Ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, yung mga lalaking walang asawa, yung mga single, manatili na lang kayong single. Kasi noong unang panahon, nung ginagawa ito ni Apostol Pablo, may mga distress, may mga peligro sa lugar ng Corinto. May local persecution or problem in the city of Corinth. Kaya pag nagbabasa, when I was in the Bible School in Theology sa Cathedral of Praise sa Manila, isa sa mga natatandaan ko hanggang ngayon, pag nagbabasa ako ng Bible, ano ang sitwasyon nung sinasabi ito ng Panginoon? Ano ang sitwasyon nung unang panahon? Nung nagalit si Jesus. Bakit siya nagalit? Kaya, hindi mo pwedeng panghawakan yung isang Bible verse hanggat hindi mo alam ang circumstances. Kaya nung sinulat ito ni Apostol Pablo, mga kapatid, itong sa Corinto na ito, sinasabi niya na manatili na lang kayong single. Kasi nung sinusulat ni Apostol Pablo ang 1 Corinthians 7, may mga peligro at kaguluhan sa syudad ng Corinto. Kaya ang daming advantage ng mga single. Bakit? Isa-isahin natin, mga kapatid. Malapit na tayo matapos, isa-isahin ko lang para maunawaan nyo. Ano ang advantage nung unang panahon nung sinusulat ni Apostol Pablo ang 1 Corinthians 7? One of the obvious advantage, mga kapatid, na nakikita natin, imagine sa panahon ng persecution, sa panahon ng pagtuligsa sa mga Kristiyano, imagine mo, kung lalaki ka, imagine mo yung asawa mo, yung anak mo, papatayin. Dahil naniniwala ka kay Jesus. Kaya sabi ni Apostol Pablo, para sa akin, sabi ni Apostol Pablo, kung pamimiliin nyo ako, whether single or married, because of the current situation natin sa lugar natin ng Corinto ngayon, mas maganda single ka na lang. Kasi pagka nagkaroon ng pagtuligsa, ng paghuli o pag-aresto sa mga Kristiyanong may asawa, mas matindi ang takot ng may asawa. Kasi mamaya re-rape ng asawa mo, papatay ng anak mo, di ang gagawin mo, di bibigay ka. Di mo mapapansin mo sa mga movie, Sister Mercy, pag ang kalaban, hinostage na yung asawa o anak,
Baba mo yung baril mo na yan. Pag hindi mo binaba, papatayin ko to. Anong gagawin ng bida? Baba ang baril niya. Ganon din ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya, may advantage ang single nung unang panahon. Kaya may mga Kristiyano na, dapat single na lang, kasi sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians. Suggestion lang ni Apostol Pablo yon, kasi nung panahon na yon may nangyayari. Amen mga kapatid? Pero, Sister May, mga kapatid, nalilibong po ha. Mga kapatid, thank you po. Yun. Yun mga kapatid ang nangyayari noon. At sinabi pa mga kapatid, last two verses sa 29:31, sinasabi ni Apostol Pablo mga kapatid na ngunit sinasabi ko ito sa inyo na ang panahon ay pinaikli. So, umimaikli ang panahon mga kapatid. Napakaikli ng panahon. Isipin mo, Ate Milen, kayong dalawa ni Kuya Unad. Pag inisip mo, Unad, kailan kaya tayo mabubuhay? Napag-usapan mo ba, Ate Kuya Dick, na, habang ano kaya tayo mabubuhay? 10 years, 15 years pa? 20 years? Ang ikli na ng panahon eh. Ang bilis ng takbo ng panahon. Minsan, pag inisip mo, Ate Milen, parang kailan lang dumating ka ng Italy, pero ngayon parang nakaka-18, 20 years ka na. Ang bilis na. Kaya sabi ni Apostol Pablo, the time is short. Kaya dapat maghanda na tayo sa pagdating ng Panginoon. We must be ready when Jesus comes back. Sabi ng Panginoon sa Matthew 24:44, therefore you should be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not know. Kaya, maganda sa isang Kristiyano mga kapatid na dapat, tandaan natin, mas maganda na tayo mga kapatid ay maayos ang ating paglakad. Maayos ang ating pakikitungo sa mga tao bilang Kristiyano. Psalms 39 verse 5 ang kapatid, ang sabi ng Panginoon, indeed, you may have made my days handbreadths, and my age is as nothing before you. You certainly, every man at his best state is but before. Sabihin, ang ating buhay daw, Ate Milen, ay parang isang usok lamang. Madali ang buhay. Ano pang sabi mga kapatid? Sinasabi rin dito mga kapatid that even those who have wives should be as though they had none. Sa ating paglilingkod mga kapatid, huwag nating iwanan ang ating mga pamilya. Pero, sabi ni Apostol Pablo, kailangan ang focus pa rin natin ay ang ating habang buhay na kasama si Jesus. Kaya magandang ginagawa natin eh. Kahit may asawa, sa Timilen, kahit may asawa, pero hindi naging hadlang. Amen ba? Ay, ayaw kasi ng asawa ko eh. Ganon? Pag ayaw ng asawa mo, ayaw mo na rin? Bakit hindi mo paglaban ang pananampalataya mo? Ano yan? Wala ka naman sa Middle East. Wala ka naman sa Saudi Arabia para ihinto mo ang pananampalataya mo. The fact na pumayag kang ihinto mo ang pananampalataya mo dahil ayaw ng asawa mo, ibig sabihin, hindi mo ipinaglaban ang Diyos. Amen ba mga kapatid? Amen. Naku, hindi ata alam ni Sister Faye Umali ang kapatid. Now, ano pa mga kapatid? Ang tanong mga kapatid, I'm aware of the time. Pwede ba, kasi nung unang panahon natin Milen, may mga usong matandaan. Na, Cecil, yung anak mo pagkagwapo, pwede bang tayo na lang mag-usap?
Tinakil din ni Apostol Pablo yun dito. Kaya maganda nagbabasa tayo eh. Ano ang sabi rito ng Apostol Pablo 36 to 38? Malapit na. Ngunit kung iniisip ng sino mang lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kanyang anak na dalaga, kung ito ay sumapit na sa kanyang katamtamang gulang, at kung kailangan ay sundin niya ang kanyang maibigan, hindi siya nagkakasala, bayaang mangag-asawa sila. So, ang sabi rito mga kapatid, if any man thinks he is behaving improperly towards his virgin, hayaan natin ang ating mga anak na makapamili. Amen ba? Hayaan mo silang pumili. Kaya minsan, oh anak, bakit yan? Ako naman. Siya naman ang makikisama hindi naman ikaw. Amen ba mga kapatid? At yun ay sinasabi ni Apostol Pablo, hindi ko sinasabing tama siya. Pinag-aaralan lang natin ha. Ako ay parang teacher lang. Ako ay parang nagpapaliwanag lang. Hindi ko sinasabing ito ang dapat nating gawin. Siyempre, iba-iba naman ang ating isip. Pinag-aaralan lang natin. Amen? Pero hindi rin ako agree doon sa matandaan Yung parang, anak mo, anak ko, parehong edad. Sila na lang. Hindi rin ako agree doon. Kasi, parang inaalisan mo na ng karapatan ng iyong anak na magkaroon ng desisyon sa kanyang buhay. Hindi ako agree personally, pero nasa sa inyo yan. So, ang sinasabi ni Apostol Pablo, hindi mali sa isang ama o ina na hayaan niyang makapag-asawa ang kanyang anak. Or, kung sinabi ni Sister Eunice, Mami, Daddy Dick, Mami Ne, pwede bang single na lang ako forever? Huwag mo itulak na mag-asawa kung ayaw pa at ayaw niya. Bigyan mo siya ng karapatan. Amen? Huwag ikaw lahat ang nagdidesisyon sa buhay. Amen ba? Kaya ngayon maraming mga Pilipino ang mali ang course na nakukuha. Pati course ng mga anak silang pumipili. Anak, mag-dentist ka. Kasi yan ang frustration ko noong bata ako maging dentist. Kaya maraming dentist ngayon, talagang naiimbiyan na sa kanilang trabaho, nagtatatanggal ng mga tinga at mga tartar ng mga pasyente nila. Kundi dahil sa nanay ko, talagang mula ako dito. Hindi sila masaya sa kanilang karir. Kasi ang pumili ng karir nila, yung magulang. Diba? 39 to 40, last two verses. Ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Yan. Kaya meron tayong kanta, Ate Milen, Ate Ne, nung tayo nasa main church pa, bind us together, Lord. Meron tayong chord, sasabihin ni Bishop, chord. Chord na, binding na, binabind, nakatali. Kaya kayo mga babae o mga lalaki, nakatali kayo. Amen ba? Huwag kayong punta ng park, tapos ang gaganda ng mga itsura nyo, na parang naghahanap kayo. Amen ba? Kailangan appropriate. At isuot nyo mga wedding ring nyo. Para mapagkamalang kayo may asawa, iba nang nakasuot ng wedding ring. Pag may wedding ring ka, ang gwapo naman yan. Sorry. Meron na. May nakauna na sa'yo. Next time na lang. Ganon din ang mga kababaihan. Amen ba? Nakatali. Kaya yung mga babaeng widow, may karapatan lang silang mag-asawa. Sabi ni Apostol Pablo, ito hindi ako, sa mga mananampalataya lang. If her husband dies, she is at liberty to be married again with another Christian. Diba? Last, Atine, pero sinasabi pa rin ng Apostol Pablo na kung yung widow ay masaya na siya sa... Kasi minsan may mga taong, uy, namatay na yung asawa mo, baka mag-asawa ka na uli. Ayaw, wag mong pilitin. Baka ayaw niya na. Kasi masaya na siyang paging single niyan. Pero kung talagang gusto niya mag-asawa,
pag-asawahin mo. Kasi hindi mo naman kayang ibigay ang kanyang gusto. Amen ba? Sinasabi pa ulit ni Apostol Pablo at the last verse, mga kapatid, ngunit lalong maligaya siya kung mananatili ng ayon sa kanyang kalagayan, ayon sa aking o angking akala, at iniisip ko na ako'y may espiritu rin naman ng Diyos. So sinasabi ng Apostol Pablo, kung ano man ang nagpapasaya sa'yo, sample, single ka, masaya ka naman single, huwag mo ipagtulakan ang sarili mong mag-asawa. Kung may asawa ka naman, enjoy mo na rin yan. Maglingkod ka sa Panginoon. Dalawa kayong maglingkod sa Diyos, dalawa kayong magpagamit sa Panginoon. Pero kung single ka, mas marami kang panahon, oportunidad na maglingkod sa kaharian ng Diyos. Amen? So mga kapatid, yan ang ating Bible study for tonight. God bless you. At back to you and Pastor Saldi. Amen. Purihin